Magandang umaga po. Parang marami akong namimiss na tao ngayon. Nasaan kaya sila? Ano ba to? Matigas talaga ang ulo dito. Pwede na yan. Matigas talaga ang ulo dito. Anyway, yung pong binasa na talata, doon sa Mateo, sa Kabanata 7, doon sa talatang 21, ay sinasabi na hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, okay na, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang talatang ito ay palagi kong binabanggit at palagi kong sinasabi sa inyo sapagkat ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na huwag tayong maging complacent o masyadong ang tawag dito yung complacent, yung parang okay-okay lang. Sapagkat ang ating Ama ay merong tagubilin. At alam natin na kapag ang tagubilin ay ibinibigay, ibig sabihin ang tagubilin ay mahalaga. At ito ay may paalala sa atin sapagkat nagsasabi ang Panginoon na hindi daw lahat ng tao na nagsasabi ng Panginoon, Panginoon. Kaya dito ay masusukat natin ang ating sarili kung talagang tayo ay kabilang sa Panginoon, kung tayo ay sumusunod sa Kanya. Yung pagsunod sa Panginoon ang basihan ng patunay na tayo ay anak ng Diyos. Ulitin ko, yung pagsunod ang tunay na basihan na tayo ay mga anak ng Diyos. Doon sa aking panunood ng television, actually hindi ng television, nung mga nagsisermon tungkol sa mga simbahan, ay palagi kong nakikita na kung sila ay nagbibigay ng mensahe, ay sa halip na ang tukuyin nila ay yung bilin ng ating Panginoon, karamihan sa kanila ay tumutukoy doon sa mga suliranin ng mga nakikinig. At karamihan sa mga tinutukoy na suliranin ng ito ay yung sa pananalapi o doon sa bagay na pisikal. At dahilan dito, dahil ito ang gustong marinig ng lahat ng mga nakikinig, ito ang ibinibigay ng mga tagapagsalita. Dahilan sa kapag ibinigay mo, ang kinakailangang marinig ng makikinig sa iyo, sila ay matutuwa. Hindi ba? Makikinig sila sa iyo at magiging interesado sila sa iyo kung ang mga bagay na ipinapahayag mo ay tumutugma doon sa kanilang pangangailangan at ito'y tumutugon para sila ay magkaroon ng kasiyahang pangsarili. At ito ay palaging ginagawa ng maraming tagapagsalita sapagkat dahilan dito sila ay hindi pa aalisin sa simbahan. Alam niyo ba yon? Sapagkat marami sa mga nagbibigay ng mensahe, kapag tinutukoy nila kung ano talaga ang problema ng simbahan, maging ang mga miyembro nito, kalimitan ang mga nakikinig sa kanya ay nagagalit. Sapagkat ayaw nilang marinig kung ano ang kanilang kamalian. Kung kaya't maraming mga pastor ay iniiwasan na sila ay magsalita sa salita ng Panginoon na kung saan ito ay tutukoy sa suliranin ng iglesia. Meron namang ibang mga pastor na kung saan ay talagang sinasadya. Iba-iba kasi ang tema ng pagmemensahe. Yung iba naman ay sinasadya na kung saan gamitin ang pagmemensahe upang ipaabot sa mga miyembro ang kanilang kamalian.
At dahilan dito, nagkakaroon ng suliranin ng simbahan dahilan sa iniisip ng mga miyembro na kung saan sila'y tinatamaan ng mensahe, sila ay pinipersonal. Hindi ba? So ngayong umaga, ang ninanais kong ibigay na mensahe sa inyo ay ano ba talaga ang gusto ng Panginoon na marinig ng bawat isa sa atin. Natutuwa pa ako, minsan nakita ko na yung palang kanilang simbahan, yung kanilang organisasyon o kanilang simbahan. Kasi kung minsan ngayon ang mga simbahan ay hindi mo na matawag na simbahan parang mga organisasyon o asosasyon na lang. Pagdating sa pananalapi, meron akong isang napansin na hindi lang yung isang simbahan, kundi ito karamihan ng mga simbahang Kristiyano ngayon na kung saan sila'y nagtutuka doon sa mga miyembro kung magkano ang ibibigay. Bukod pa doon sa sa ikapo na itinuturing o sinasabi nila na dapat mong ibigay ay meron pa silang mga project na kung saan ang mga miyembro ay napipilitan. Nakita ko yung isa sa isang grupo ay nagrereklamo na sila sapagkat ang lalaki ng itinutuka sa kanila. Meron pa nga ang isang simbahan diyan na nakikita ko doon sa social media na kapag yung pastor ay nagsasalita, ay pinipersonal niya mismo yung mga hindi nagbibigay. Sinasabi niya ang pangalan at hinihiya niya. At sinasabi niya na kayo ay dapat magbigay at dahil pag hindi kayo nagbigay, kayo ay hihihiyain ko. Tahasan na sinasabi niya na kayo ay hihihiyain ko kapag hindi nyo ibinibigay ang dapat yung ibigay. Hindi ganito ang itinuturo ng Panginoon. Hindi ganito. At palagay ko, bihirang-bihira sa kapanahunan natin ngayon ang nagtuturo o nagbibigay ng mensahe kung ano talaga ang ipinatuturo ng Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa atin dito sa Mateo 7:21 na hindi lahat na nagsasabi sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit sapagkat hindi lahat ng katuruan kahit doon sa Kristyanismong organisasyon ay hindi tumutugma sa ipinatuturo ng Panginoon. Now, question. Ano ba ang ipinatuturo ng Panginoon sa atin? Lalong-lalo na doon sa mga mangangaral. Kasi yung mga miyembro, siyempre makikinig lamang yan. At obligasyon ng mga mangangaral na sundin ang Panginoon at sundin nila kung ano ang ipinatuturo ng Panginoon sa mga miyembro. Ang tuwiran at wala nang iba na ipinatuturo ang Panginoon maliban sa Ebanghelyo. Wala na. Ebanghelyo lamang ang ipinatuturo ng Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya at wala na. Ulitin ko, tanging Ebanghelyo lamang ang ipinatuturo ng Panginoon sa mga mangangaral at wala nang iba. Now, tandaan natin, English ako ngayon, English ako. Kasi naiwanan yung aking Bible doon sa kabila. Tingnan natin kung ano ang ipinatuturo ng Panginoon sa mga mananampalataya at wala nang iba. Wala na. Ito lang. Ang sabi ng Panginoon bago siya umakyat, alam niyo na ito bago siya umakyat sa langit, ay binilinan niya ang kanyang mga alagad at ito ang kanyang sinabi. Wala nang iba. Ito lang. Ang sabi dito sa Matthew 28:18-20. Okay? And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all the things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even at the end of the age. Ipinapaturo ng Panginoon sa kanila yung tinatawag nating Great Commission. At ang Great Commission ay pinatuturo ng Panginoon ay walang iba kundi patungkol kung sino siya. Kung ano ang kanyang buhay. Ano ang kanyang pagtuturo, ano ang kanyang kamatayan, at ano ang kanyang pag-akyat sa langit. Ito lamang ang ipinatuturo ng Panginoon, wala nang iba. Okay.
Kung ito lamang ang ipinatuturo ng Panginoon, yung gospel lamang at wala ng iba, ano ang sinasabi naman ni Apostol Pablo na kapag ikaw ay nagturo ng hindi ebanghelyo? Ano ang kanya sinasabi kapag ikaw ay lumabas sa ipinagbilin na katuruan ng Panginoon? Di ba pinag-aralan natin yung Bible, ano? Nag-Bible drill tayo. Saan ko matatagpuan yung Galatia? Sinong nasa unahan nun? Nagbukasan na, naghahanap. Okay, kung ikaw naman ay magtuturo ng labas doon sa Ebanghelyo, si Apostol Pablo ay meron ding sinabi. So, ibig sabihin, sinasabi, ito lang, wala nang iba. Huwag ka nang lalabas dito. At kapag ikaw ay lumabas sa katuruan ng Ebanghelyo, ang sabi ni Apostol Pablo ay ganito. But, even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than the one we have preached to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you, then what you have received, let him be accursed. So sinasabi ni Apostol Pablo na hindi ka pala po pwedeng magturo ng iba labas doon sa Ebanghelyo sapagkat sinasabi ni Apostol Pablo, ikaw ay pakasumpain. Hindi po pwedeng magturo ng iba labas sa Ebanghelyo. Ibig sabihin, ang buhay natin ay dapat sa Ebanghelyo lamang umiikot. Umaga, tanghali, hapon, gabi, hanggang pagising mo sa umaga, ang buhay mo ay dapat iikot lamang dito sa Ebanghelyo ito sapagkat ang sabi ng Panginoon, ito ang ating ipangaral at sinabi ni Apostol Pablo, wala nang iba. Mapapansin din natin na maraming mga grupo ang nag-aagawan sa katotohanan. Pansin niyo ba yon? May mga simbahan na magtuturo at lalapit sa iyo na magsasabing sila daw ang tunay na simbahan sapagkat yung daw Kristyanismo ay naputol. Ang Kristyanismo ay nawala kung kaya't ang Diyos ay tinawag siya sa pamamagitan ng kanyang pananalangin ng 3 araw doon sa silid. At doon daw siya kinausap ng Diyos at sinabi ng Diyos na ikaw ay anghel na aking isinugo kung kaya't ikaw ay magturo sa mga tao na ikaw ang tagapagbagong tatag ng Kristyanismo. Now, pag tiningnan mo ito, na sinasabi nila sila yung tinawag ng Diyos at tagapagtatag ng bagong simbahan, mapapansin ninyo ito, hindi ito ebanghelyo. Sapagkat ang ebanghelyo, wala ka nang dapat na ituro pang iba, kundi ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus. Meron namang grupo na nagsasabi na kung saan yung daw Biblia at saka daw yung libro na kung saan ay pinahayag ng anghel sa kanya at gumawa sila ng panibagong libro, ang sinasabi niya, yung daw Biblia at saka yung kanyang libro na hawak ngayon, ay yun daw ay galing sa Diyos at yun daw ay magkapareho at iisa. Subalit ito'y panibagong libro. In fact, 20th century lamang yun na nagawa. At sinasabi niya, na ang Biblia daw at saka ang kanyang librong ito ay pareho. Pero again, ang sabi ng Panginoon ay hindi po pwedeng magkaroon ng iba sa Ebanghelyo. Tanging Ebanghelyo lamang. So, nakikita natin dito, tuwiran at tuwiran na ang buhay ng mga Kristiyano ay dapat umikot lamang sa buhay ng Panginoon. Hindi ito dapat umikot doon sa mga sinasabi ng mga tagapagsalita na kung saan, napakarami na nagtuturo ng Biblia. Pero mapapansin nyo, ang lahat ng mga yan ay hindi nagtuturo ng tuwiran na ebanghelyo lamang. Palaging may dagdag kung minsan wala pang ang ebanghelyo. Pero ipinangangaral nila ang Kristyanismo. Paano ka magiging Kristiyano kung hindi ebanghelyo ang ipinangangaral mo? Ito pa maganda. Maganda.
Kung ang ebanghelyo ang dapat na ipangaral, paano yung sulat ni na Apostol Pablo? Paano yung sulat ni Apostol Juan? Paano yung sulat ni Apostol Pedro? Paano yung sulat ni Lucas? Paano yung sulat ni Marcos? Hindi yun ebanghelyo. Hindi yun ebanghelyo. So anong gagawin nyo ron? Ang sabi dito, kinakailangan daw nating ipangaral ang salita ng Diyos. Kapag sinabi mong ipangaral ang salita ng Diyos, dapat ito lamang ay salita ng Panginoong Yesus galing sa Espiritu Santo at galing sa Diyos Ama. Bakit si Satanas may salita dito? Napansin niyo ba yon? Noong ang Panginoon ay tinutukso, si Satanas ay nagsasalita. Paano naging salita ng Diyos yon? Naisip niyo ba yon? Kung ang Biblia ay salita ng Diyos, bakit may salita si Satanas dito? Ibig sabihin ba na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos sapagkat ito'y may salita ni Satanas? Ano ang paliwanag? Alam niyo ba? Hindi. Hindi niyo alam ano? Ang dahilan dito sapagkat ang Biblia doon sa Ebanghelyo ay merong tinatawag na actual situation at may factual situation. Yung actual situation, ano yung pangyayaring nagaganap doon sa kapanahunan yon, kung kaya't yung lahat ng mga manunulat ng Ebanghelyo, ng Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ay kung anong naganap na pangyayari, yun ang kanilang isinusulat at ang tawag dito ay yung actual situation. Sapagkat nangyari talaga yung pag-uusap ni Satanas at saka ng Panginoon. That is an actual situation. Kung kaya't merong salita doon si Satanas, pero hindi nangangahulugan na ang Ebanghelyo ay hindi na salita ng Panginoon. Ang pagkakasulat ay actual at ang lahat nangyayari dito ay factual, tunay na nangyari. So ang pagkakasulat ng Ebanghelyo is an actual situation and factual situation. Nandun doon ang salita ng Panginoon, dominantly, mapapansin nyo, na ang Ebanghelyo ay ang pamumuhay ng Panginoon kung paano niya ibinahagi ang salita ng Ama sa pamamagitan niya at ano ang kanyang magiging mensahe sa lupa kundi ang tubusin ang tao. Primarily, this is the reason why Jesus Christ came here is to save mankind. Yan ang main objective ng Ebanghelyo. Ang ibig sabihin ng Ebanghelyo ay mabuting balita. At ang mabuting balitang tinutukoy na ito ay ang Panginoong Jesus. Again, ang Ebanghelyo ay wala ng iba, iisa lamang ang Ebanghelyo. Ito ay ang buhay ng ating Panginoon. Kung kaya't pagka kayo ay nakarinig ng katuruan na labas sa katuruan ng Ebanghelyo o buhay ng ating Panginoon, ito ay hindi totoo. Ngayon, dumako tayo doon sa sulat ng mga apostol. Yung bang sulat ni Apostol Pablo ay salita ng Diyos? Hindi. Yung bang sulat ni Apostol Pedro ay salita ng Diyos? Hindi. Bakit? Salita ng tao yun eh. Hindi ba? Pero bakit natin ibinibilang na makatwiran yung salita ni Apostol Pablo? Bakit natin itinuturing na makatwiran ang sulat ni Apostol Juan, ni Judas, ni Lucas, ni Marcos, samantalang ang mga ito ay tao na nagsasalita, bakit natin sila itinuturing na makabuluhan at itinuturing natin silang balido kung kaya sila'y kasama dito sa salita ng Diyos? Okay. Doon sa ikalawang Timoteo, ang sabi doon ay 3:16. All, eto again English kasi ito eh. All, sinabi dito ay all, Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Yung daw salita ng Diyos, bukod sa Ebanghelyo, itong sulat ng mga apostol,
Ito daw ay mga kasulatan na kung saan ay nasa ilalim ng inspirasyon ng Diyos. So magkaiba yon. Yung Ebanghelyo ay tuwirang salita ng Panginoon sapagkat makikita natin sa Ebanghelyo na ang Panginoon ang main player. Siya yung gumaganap hanggang sa kanyang pag-akyat sa langit. Samantalang pagkatapos niyang umakyat sa langit, wala na siyang salita. At ang nagsalita na ay yung mga taong nakasaksi sa kanya sapagkat sila ay tumupad doon sa utos ng Panginoon. At doon sa kanilang pagtupad sa utos ng Panginoon, sila man ay nagsabi, sila man ay nagsulat. Subalit sa kapanahon ito, ito'y hindi na mismong salita ng Panginoon, kundi ito ay mga salitang nasa ilalim na ng inspirasyon ng Diyos. Nakita niyo ang pagkakaiba? Katulad ng mga propeta doon sa Lumang Tipan, ito'y napansin ko. Yung mga propeta noon sa Lumang Tipan ay nagsasalita sa mga tao sapagkat ang Diyos ay kinakausap yung propeta at yung propeta ay nagsasalita sa mga tao. Ibig sabihin, yung mga propeta ay tinatawag na mouthpiece of God. Sila ang tagapagsalita ng Diyos. Sila yung speaker ng Diyos. At sa pagkakataong ito sa Bagong Tipan, mapapansin natin dito yung mga apostol ay sumusulat doon sa mga simbahan. Hindi ito tuwiran na sinasabi ng Diyos sa kanila, kundi yung mga apostol dahilan sa kanilang pagkaunawa sa Ebanghelyo. Kasi lahat ng apostol ay nakaintindi ng Ebanghelyo. Walang apostol na hindi nakakaalam ng Ebanghelyo. At nung sila simula doon sa mga gawa, papunta na doon sa first century church, ay ang kanilang itinuturo lamang ay ang tungkol sa Panginoong Jesus, yung Ebanghelyo. Ngayon, ito ang problema. Sa pagtagal ng panahon, at naituro na kanila sa kanila ang Ebanghelyo, yung mga simbahan na ito ay nagkakaroon ng kanya-kanyang suliranin. Nagkakaroon ng kanilang problema. At ito naman totoo, maging sa simbahan natin. Subalit, ang ginawa ng mga apostol, sila ay nagbigay ng payo. Sila ay nagbigay ng katuruan batay sa Ebanghelyo. Mapapansin ninyo si Apostol Pablo kapag siya'y nangaral o kapag siya'y sumulat sa mga taga-Korinto, sa suliranin ng mga taga-Korinto, ang kanyang basihan palagi ay ang Ebanghelyo. Halimbawa, doon lamang sa usapin ng pagkabuhay na maguli. Merong nagsasabi na hindi naman totoong magkakaroon ng pagkabuhay na maguli. Iba-iba ang kanilang naging pananaw hanggang meron pang nagsasabi na kinakailangan ng proxy baptism. Yung mga namatay na ay dapat pang bautismuhan uli ng proxy pagkat hindi sila mabubuhay na maguli. So napakaraming suliranin matapos ang Panginoon ay umakyat. At itong mga tagapagsalitang ito, itong mga apostol na ito at mga tagapagtayo ng simbahan, kinokorek nila o itinatama nila ang simbahan, pero yung mga suliranin sa simbahan na kanilang pagtatama, ang ginagamit nila ay ang Ebanghelyo. At dahilan dito, yung lahat ng kanilang katuruan, yung kanilang pagtatamang sinasabing ito, ay pumapatak lamang doon sa tinatawag na inspirasyon ng Diyos. Yung lahat ng kanilang pagtuturo, yung kanilang lahat ng sinasabi ay hindi sa ganang kanilang sarili, kung hindi ang kanilang sinasabi ay nagbabatay pa rin doon sa Ebanghelyo. Hindi sila lumalabas. At ito rin ang ating ginagawa. Simula pa ng ang Panginoon ay umakyat doon sa langit, hanggang ngayon sa pagtayo ko sa pulpito sa inyo, sa looban ng mahigit ng 2,000 taon, hindi natin binabago. Wala tayong pinapalitan. Kung ano ang sinasabi ng Ebanghelyo, yun ang lamang ang ating sinasabi. Sapagkat yun lamang ang balido, yun lamang ang nararapat. Kapag tayo, o ako man, ay nagturo sa inyo na walang kinalaman sa Ebanghelyo, anong sabi ni Apostol Pablo sa akin? Pakasumpain ka. Hindi ka pwedeng magturo labas. Alam ninyo, at uulitin ko ulit,
Marami ang nagsasabi sa akin na magtayo ka ng sarili mong grupo. Bakit? Nakikita nila yung ibang mga mangangaral dito sa Pilipinas na madami ang mga sumusunod sa kanila. Nakakapagpatayo sila ng magagandang simbahan, nagkakaroon sila ng maraming miyembro, napakarami, masasaya sila, at saka marami silang pera. Pero pag tiningnan mo ang kanilang katuruan ay hindi eksaktong 100% na ebanghelyo. Alam nyo ba na kapag ikaw ay nagturo ng 100% ng gospel, walang masyadong maniniwala sa iyo. Tingnan nyo simbahan natin. Tingnan nyo simbahan natin. Dahilan sa 100% na gospel ang itinuturo mo, walang masyadong bibilib sa iyo. Pero kapag ang itinuturo mo ay kung hindi ka papasok sa aming simbahan, ikaw ay walang buhay na walang hanggan, at makikita mo ang mga tao ay nagpipilitan, nagsisiksikan na pumasok doon sa simbahan na yon, at meron pa silang oras ng pagsasara ng pinto na kapag ikaw ay dumating at huli sasara ng pintuan at hindi ka na makakapasok sa simbahan, at kapag na-rapture ang simbahan, ikaw ay may iwan. Pero pag ikaw ay nagturo ng 100% na katotohanan sa Ebanghelyo, maniwala ka sa akin, babatuhin ka pa. Bumurahin ka pa. Bakit? Hindi nila matanggap at bihira ang nakatatanggap ng 100% na totoo tungkol sa pagliligtas ng Panginoon. Bihira. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, konti lamang. In fact, sinabi pa niya rito na hindi lahat na nagsasabi ng Panginoon, Panginoon. Dahilan dito, hindi tayo dapat humiwalay sa katuruan ng Ebanghelyo. Uli, pag tayo ay nag-Sunday school sa susunod, ako'y babalik uli sa Ebanghelyo. Sapagkat kung sinasabi natin na ang ating Panginoon ay malapit ng dumating at ang lahat ng senyales ay naririto na, ang sabi niya, kayo ay maging maingat. Kayo ay maging handa sa pagdating ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay darating katulad ng isang magnanakaw sa gabi na hindi mo alam kung kailan. Importante, hindi lamang ipamuhay natin sapagkat ang sabi ng Panginoon ay darating ang panahon ng pag-aani at ang pag-aani ng Panginoon ay naririto na. Kung kaya't hindi lamang dapat ilagay natin sa pansariling pamumuhay ang Ebanghelyo, bagkos ang sabi ng Panginoon ay hanapin nyo yung iba nyong kapatiran na nawawala at hindi pa kasama sa fold na ito dito sa ating simbahan. At hindi mo makikita yung mga kapatiran na kung saan ay itinalaga ng Diyos kung hindi mo sasabihin ang Ebanghelyo. Kinakailangang sabihan sila ng Ebanghelyo at kung sino man ang tumugon dito, malamang yun ay kasama natin. Subalit hindi natin malalaman kung sino ang kasama natin sa tahanan ng Diyos kung ang Ebanghelyong ito ay itatago na lang natin sa ating mga sarili. Hindi ito ang sistema na gusto ng Diyos. Ulitin ko, gusto kong ipaliwanag sa inyo kung ano ang kaibahan. Ang Ebanghelyo o yung mabuting balita, ito ay salita ng Diyos. Ito'y actual and factual. And at the same time, makikita ninyo na meron pang mga ibang tao na nagsabi patungkol sa Panginoon, katulad ni na Apostol Pablo. Bagamat ito'y hindi tuwirang salita ng Panginoon, ang sabi, walang sino man sa kanila ang nagsalita na hindi kinasiyahan ng Espiritu ng Diyos. At dahilan sa na Apostol Pablo at ang iba pang mga apostol na ito ay nagsalita at nagtama doon sa congregation, yung lahat ng kanilang sinabi ay ayon sa inspirasyon ng Diyos. Halimbawa, kung ang isang pastor sa ating simbahan, this century, after more than 2,000 years, ang isang pastor ay nagsalita
sa kanyang kongregasyon. At ang kanyang sinasabi ay hindi naman matatagpuan sa Ebanghelyo. Sa palagay niyo ba ang kanyang sinasabi ay nasa ilalim ng inspirasyon ng Diyos? Wala. Hindi. Sapagkat ang tanging salita na dapat marinig ng mga mananampalataya ay mga salita lamang na nagmumula sa Ebanghelyo. Wala na. At kung gagamit man ang mga tagapagsalita ng mga taong nasa sa banal na kasulatan, gamitin nila ito dahilan sa kanila itong sinabi batay sa Ebanghelyo. Sa kalimitan at maraming pagkakataon, ito'y mapapansin ninyo. Lalo na yung mga tagapagsalita na hindi naman malalim ang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay pwedeng magsalita tungkol sa Biblia. Hindi. Bakit? Sapagkat kinakailangan mong maintindihan kung bakit ito naisulat at papaano ito naisulat, sino ang sumulat at bakit. Otherwise, kapag kumuha ka ng isang setas dito at ito'y iyong inunawa ayon sa iyong pangsariling kaunawaan, ang mga makikinig sa iyo ay masisinsay. Sila'y mapapahamak dahil mali ang iyong interpretasyon. Kaya nga napaka-importante na ang sinumang tao na magsasalita sa likod ng pulpito ay merong tunay na kaalaman sa kasulatan, lalong-lalo na sa Ebanghelyo. At kung gamitin man nila yung mga salita ni na Apostol Pablo na alam natin hindi tuwirang salita ng Diyos, bagkos ito'y inspirasyon na sinabi, wag natin itong gagamitin na pang sarili at hindi mag-aari sapagkat mamamali ka. Lalong-lalo na, kung mapapansin nyo yung aking binasa doon sa Galatians 1:89. Nung sabihin ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia na hindi kayo pwedeng magdagdag ng ibang katuruan. Hindi po pwede. Pero kung ikaw ay walang kamalayan sa banal na kasulatan at nakakita ka ng isang talata at ito'y ipinaliwanag mo ayon sa iyong pansariling pagkaunawa, kawawa ang nakikinig sa iyo. Kawawa ang nakikinig sa iyo. Sila man ay mapapahamak, sila man ay masisinsay. Dahilan sa kasalanan mo dahil ikaw ay nagsasalita na hindi mo inuunawa, hindi mo inaalam kung ano ang sinasabi ng iyong sinasabi. Lalo na kung ikaw ay nagko-quote sa mga sulat ng mga apostol. That is why it is not easy. Hindi po madali ang tumayo sa likod ng pulpito sapagkat sa maling sasabihin mo, ilan ang iyong ililigaw. Ilan? At lalo na kung merong mga kongregasyon na ang kanilang miyembro at nagsisimba ay libo-libo. Ibig sabihin sa isang minuto mo ng pagsasalita, kung ito'y hindi nakabatay sa Ebanghelyo, gaano karaming tao ang iyong ililigaw. At ito'y araw-araw na nangyayari. Araw-araw itong nangyayari pagka kayo nanood sa television o kaya doon sa social media na merong mga pastor, meron pa nga akong nakita doon sa Africa na merong tali galing doon sa ibabaw. Yung pastor, galing pa doon sa taas, bumababa siya doon sa pulpito. Meron pang ganun eh. So lahat na kung ano-ano nang ginagawa nila, sa akala nila ito'y nakatutulong, subalit patuloy at patuloy sa atin na kung ano ang sinabi ng Panginoon more than 2,000 years ago, dapat yan ay hindi nagbabago hanggang sa kasalukuyan. Dahil ibig sabihin, hindi naman nagbabago ang salita ng Diyos. Maaring do sa translation, maaring do sa pagkokopya, ay nagkakaroon ng pagkakamali, nagkakaroon ng pagkukulang. Pero kung talagang ikaw ay mangangaral, pag-aralan mo itong mabuti hanggang sa makuha mo kung ano talaga ang sinasabi ng Panginoon. At yung sinasabi ng mga apostol, kung hindi mo maintindihan, bumalik ka sa Ebanghelyo sapagkat ang kanilang sinasabi ay patungkol din sa Ebanghelyo at doon ka tatama. Importante na ang bawat isa sa atin ay makaunawa kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Ngayon, yung Ebanghelyo ay medyo mahirap intindihin. Ang buhay ng Panginoon. Bakit? Sapagkat pag tiningnan mo ang Biblia, ang buhay ng ating Panginoon, kapag binasa mo ang sulat ni Mateo,
hindi mo makukuha ang kabuuang pangyayari o ang buhay ng Panginoon. Kapag binasa mo ang sulat, yung sulat ni Marcos, Mateo Marcos, yung sulat ni Marcos ay marami na hindi nakasulat kay Mateo. Hindi rin ito nakasulat kay Lucas. At marami ring sulat si Lucas na kung saan ay hindi mo makikita kay Mateo at kay Marcos. Hindi. Lalong-lalo na kay Juan. Si Juan, pag iyong binasa ang ebanghelyo ni Juan, walang himala dyan. Wala kang makikitang himala dyan sa sulat ni Apostol Juan. Wala. Kung kaya't pag ikaw ay nagbasa ng ebanghelyo, ay dapat mong basahin lahat at pagtagpi-tagpiin ang mga pangyayari para makakuha ka ng isang kabuang pangyayari sa buhay ng ating Panginoon. Hindi mo yan matututuhan sa pagbasa lamang ng Marcos, hindi mo yan matututuhan sa pagbasa mo ng Lucas, ng Mateo at Juan. Hindi. Dahil yan ay magkakaiba ang tema, magkakaiba ang panahon, at magkakaiba ang pagkaunawa at pangyayari sa kanilang pagkakasulat. Ngayon, anong gagawin natin? Dapat ay masterin mo. Babasahin mo lahat yan. Paulit-ulit. Kasi pag hindi mo binasa yan paulit-ulit, hindi mo yan maiintindihan pag tamatamain mo. Kaya naman, pinadali ko nito para sa inyo. Para sa maraming tao na hindi na mahirapan para alamin kung ano ang naging buhay ng Panginoon doon sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan, pinag-aralan na natin ito. Pero hindi ko alam kung nire-review nyo palagi sapagkat araw-araw dapat ito ang inyong iniisip, ito ang inyong ipinapabuhay, yung Ebanghelyo. Kaya nga sinulat ko ito, Jesus, akala ko'y kilala kita. Itong aklat na ito ay pinagsama-sama ko lahat. Yung pangyayari na wala kay Juan, na kay Lucas, na wala kay Mateo. Iisa, nandito na, babasahin mo na lang, sapagkat itong aklat na ito, ginawa ko lahat na iisa yung buhay ng Panginoon, hindi ka na mahihirapan pa. Nandito. Maliban lamang doon sa kanyang mga talinhaga, sapagkat hindi ko gaano karaming talinhaga kapag ito'y lalagyan ko ng kasulatan ng bawat isa, baka itong aklat natin ganyan nakakapal, yung pang mga, bukod sa talinhaga, yung pang mga miracle, yung mga milagro. Kung kaya't kung ano na lamang yung mga talinhaga at mga milagro na ginawa ng Panginoon, inisa-isa ko na lang kung ano at bahala na kayong bumasa rito at alamin para makita ninyo kung ano ang kanyang ginawa. Kung kaya nga sinabi ng Panginoon ni Juan hindi ka sapat itong aklat na ito kung sasabihin ko lahat, kung isusulat ko lahat ang ginawa ng Panginoon. Sa dami. Kaya nga ito lamang ang sinulat niya na ito'y sapat na. Dahilan dito, again and again, gusto kong ipaunawa sa inyo. Kung ang talagang pagdating ng Panginoon ay inyong pinapaniwalaan na malapit na, ang sabi ng Panginoon, tayo ay maghanda. Patuloy tayong mag-alam, patuloy tayong ipamuhay ang Ebanghelyo sapagkat ito ang inaasahan ng Diyos sa atin. Yung pamamahagi ng kanyang salita dahilan sa mga kapatirang hindi pa nakikita, ito ay hindi pakiusap ng Diyos. Ito'y utos. Tayo ay merong layunin na at 60 kaluluwa na mababautismuhan pagkaraan ng taon na ito. Meron na tayong ilan? 23. Ibig sabihin may kalahati pa. May kalahati pa tayong dapat na gawin. At kung tunay tayong sumusunod sa Panginoong Yesus, pagtsatsagaan natin itong makuha. Sapagkat tayo mismo ang naglagay ng goal sa ating sarili. Kung kaya't hindi tayo maglalagay ng goal sa ating sarili pagkatapos goal lamang ito. Tandaan nyo, ito'y hindi pakiusap ng Diyos. Ito'y utos sa atin. At kung tunay tayo nagmamahal sa Panginoon, ang sabi niya, hindi ang bawat na nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Hindi po pakiusap ang pagsunod o gumanap sa kalooban ng Diyos. Kung talagang ikaw ay sa Kanya, susundin mo ang utos ng Panginoon. At simple lamang yan,
Ipamuhay mo ang ebanghelyo simula paggising mo sa umaga hanggang pagtulog mo sa gabi at paggising mo sa umaga. Ebanghelyo ang priority ng buhay natin. Ang ebanghelyo is actual and factual. Yung sulat ng mga apostol, ito ay under inspiration. So, tama ba ang ginawa ng mga apostol? May basihan ba ang kanilang sulat? At ito ba ay dapat nating tanggapin kahit ito ay hindi salita ng Diyos na tuwiran? Yes. Because yung sinulat ng mga apostol was not written because they just want to write it. They had been written because they were asked by God to write it down. At yung lahat ng pangyayaring naganap sa pagkakasulat na ito ay hindi aksidente. Ito ay mga pangyayaring pinaganap ng Diyos nang sa gayon sila ay masabihan ng mga apostol under the inspiration at ito ay maisulat na kung saan ay magbibigay ng patnubay sa atin sa mga pangyayaring naganap noong una na kung saan ay nagaganap din naman sa atin ngayon at doon tayo huhugot ng mga prinsipyo. Doon sa sulat ng mga apostol, Pablo, ni na mga apostol, what you can derive from it are basically principle. Napakaraming prinsipyo na makukuha natin doon. Sabi nga nila, doon sa mga prinsipyo na binibigyan ng apostol, you should live by faith and not by sight. Live by principles and not by circumstance. Live by faith and not by sight. Live by principle and not by circumstance. Ito yung tuwiran na pinapakita ng mga apostol doon sa mga tao sa simbahan na ang ating pananampalataya ang dapat maging basihan ng ating pamumuhay. Huwag tayong lalabas doon. At ito lamang ang gusto kong ipaabot sa inyong umaga, sa ngayong umaga. Ang ebanghelyo, ito ang buhay natin. Ang ebanghelyo na naging buhay ng Panginoon at ang mga sinulat ng apostol na kung saan ay binigyan ng inspirasyon para magbigay ng gabay sa bawat isa sa atin. At ito rin ang nagbibigay ng paalala. Dito natin makikita kung ano ang nangyayari sa buhay natin araw-araw at nandun yung mga payo ng apostol. Andun yung mga prinsipyo. And you will never understand and you will never learn how to live it if you do not read the gospel and the books and the letters of the apostles. Importante. Importante. Huwag tayong lalabas. Dito lang tayo. Dahilan sa paglumabas tayo doon, bagay, maraming pera tayo. Marami tayong pondo kapag tayo lumabas sa ebanghelyo sapagkat magsisimula ng magkota-kota, mga project-project. Pero hindi ganito ang ipinatuturo ng Panginoon. Nakalulungkot din, bagamat ang mga Kristiyano, in fact, yung mga mahuhusay na simbahan pa, nadadala rin sila dito sa mga project-project na ito. Wala namang pinaproject. Meron ba kayo nakita sa ebanghelyo na mag-project? Nakita ba kayo sa ebanghelyo kahit sulat ng mga apostol na kayo, dapat ganito ang gawin para makalikom ng pera? Wala, di ba? Lahat ng itinuturo ng ebanghelyo at ng sulat ng mga apostol ay tumutungkol sa pamumuhay na spiritual. Wala nang iba. Hindi itinuturo yung papaano ka mamuhay na physical. Kaya nga ito Bible, spiritual things ito eh. So wag nating hahaluan. Wag hahaluan. The moment that you put something physical on spiritual matter, lalaglag ka. Lalaglag at lalaglag ka. And again, naniniwala ako, kaya tayo ko konti dito, dahil totoo yung sinasabi natin. 100% yung tinuturo natin, hindi 99.99%. Dahil kung 99.99% maniwala kayo sa akin, marami. Yung samahan mo ng konting kasinungalingan yung katotohanan, mas maraming maniniwala sa iyo. Pero pag 100% na katotohanan maniwala ka, ang sabi ng Panginoon ko, konti ang nakakakita ng makipot na daan. Subalit malawak ang pumupunta. Yung talagang pumupunta doon sa malawak na daan niyan, kung saan yung nagdadala ng kapahamakan. Huwag kayong mag-isip ng maraming bilang. Ang katotohanan ay hindi nakikita sa edad at ito ay hindi nakikita sa bilang o dami. Ang katotohanan ay totoo
maliit man ito, konti man ito, ang totoo ay totoo. And if we hold on to the Word of God, hindi po tayo mawawala, hindi po tayo mapapamali sapagkat ito ang totoo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sapagkat ikaw ang nagpapaalala sa amin na kami bilang mga anak mo ay dapat manatili sa Ebanghelyo at ito lamang ang aming ipamuhay at wala na. Hindi kami kinakailangan magdagdag, hindi kami kinakailangan magbawas sapagkat ang iyong salita ay sapat na upang kami po ay mamuhay na merong kalinisan para po sa iyong kaluwalhatian. Pagpalain ng bawat isa sa aming umaga sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen.